Mga kapamilya, baha, traffic at kawing-kawing na aberya. Lubog sa baha ang ilang bahagi ng Mindanao dahil sa ilang araw ng mga pag-ulan. Iginiit ni dating Senator Cynthia Villar na basura sa drainage system ang nagpapabaha sa Las Piñas. Kumpiyansa ito na maayos sa magpapatupad ng flood control projects. Hindi ito ulan lang. Nagkamali tayo. Paano nangyari to? Namulat ang mundo ni Maria sa isang malawak na hardin, puno ng pag-asa, kagandahan, at kapayapaan. Maria, ba't nandito ka na naman? Mas gusto ko po dito, Nay. Dito, kaibigan ko ang mga puno at ang mga ibon. Hindi po nila ako papabayaan. Gaya nga po ng sabi ni Lola, galing sa kanila ang mga kailangan natin. Kaya gusto ko silang samahan. Subalit, ang kagandahang handog ng hardin na ito ay may katapusan din. Magandang araw po. Kailangan nyo na po umalis dito kasi pag hindi kayo napagpirma, matatanggal ako sa trabaho. Pasensya na talaga, Ian. Hindi ako papayag dyan. Habilin ito ng aking ina at ayaw kong mapunta ito sa taong alam ko namang hindi ito pangangalagaan. Pasensya na talaga. Paglipas ng panahon, naghanda si Mariang lisanin ang nakagisnan at iharap ang sarili sa bagong mundong hindi niya inakalang. Ate, Ma, aalis na ako. Sigurado ka bang pupunta ka sa bayan? Baka mapano ka dun? Ate naman, hindi yan. Big girl na ako, oh. O sige, siguraduhin mo kaya mo na ha. Pagdating sa lungsod, ay parang pagpasok sa isang gubat na gawa sa bakal at semento. Nakakapanibago, nakakalungkot. Ganito pala sa bayan. Maraming tao, magagandang gusali, at maraming usok. Maria! Maria! Ako nga pala yung kababata mo noon, yung hindi mo sinasamahan maglaro kasi mas gusto mong samahan yung mga puno. Ako to, si Ana. Ana. Masayang magbati! Hello! So, ngayon, punta na tayo sa bahay. Hinahanap na tayo ni Ina. Tara! Hindi ba pinagbabawal ang sachet, Ana? Sa bahay kasi ipinagbabawal ni Mama kasi nakakabara daw ng kanal. Ay, sorry Miss Perfect Environmentalist person ha. Hindi naman kasi lahat ay kagaya nyo. At hindi lahat afford yung malalaking packaging kasi hindi naman sapat yung sweldo nila. Hindi naman pwede na unahin nila yon kaysa sa mga pagkain na hindi rin kaya nila sa sweldo nila. So alam mo yon, hindi naman tayong lahat ay kayang bumili ng ganyan. Kaya O ba't kagalit? Nagtatanong lang naman yung tao. hindi naman, kasi lang, ayaw ko lang yung mga sinisisi natin, yung mga mahihirap, yung walang kaalam-alam, o kaya yung di edukado, na para bang kasalanan nila kung bakit may baha, o di kay bumabara ang kanal. Eh, tignan mo yan, kita mo yan? Yan yung basura na matagal na dyan. Nakapondo lang siya. Ngunit, hindi rin naman kinukuha ng barangay. So, sa tingin mo, sino yung may kasalanan? Sila o ang barangay? Pareho lang naman. Oo nga, mas malaki yung kasalanan ng barangay dahil hindi niya nila kinukuha at matagal na. Pero may kasalanan din kayo dahil hindi nyo inirereklamo. Ang pagiging tahimik at pagbubulagan ay isa ring problema, di ba? Matapos ang 2 taong pamamalagi sa bayan, ang akala'y payapa na harding iniwan ay tuluyang kinuha. Ma? Bakit ka napatawag, Ma? Nak, wala na ang bahay, nak. Ha? Ma, paano nangyari yun, Ma? Kinuha na nila, anak. Sino, Ma? Sino?
Kinuha ng gobyerno. Matagal na nag-iinit ang kanilang mga mata sa lugar natin, Maria, sapagkat sakop natin ang ilog na gusto nilang ikwari, ngunit matagal na rin itong hinihindian ni Mama, hanggang ngayon at pinaalis na tayo ng puwersa. Asan kayo, ma? Papunta na ako. Mga kapamilya, baha, traffic at kawing-kawing na aberya. Lubog sa baha ang ilang bahagi ng Mindanao dahil sa ilang araw ng mga pag-ulan. Iginiit ni dating Senator Cynthia Villar na basura sa drainage system ang nagpapabaha sa Las Piñas. Kumpiyansa ito na maayos sa magpapatupad ng flood control projects. Hindi ito ulan lang. Nagkamali tayo. Paano nangyari to? Perwisyong baha na naman ang tiniis sa Quezon City matapos lang ang ilang minuto. Akala ko ang mundo ay simple lang. Itatanim mo ang puno, aalagaan mo ang kalikasan at ibabalik niya ang kabutihan. Pero nagkamali ako. Naging bulag tayo sa paniniwalang nasa itaas ang irresponsibilidad, na sa huli ay pare-pareho lang tayong nagbabayad. Nagmamalfunction yung mga kanilang mga drainage system. Kasalanan ng mga tao yun kasi nilagyan nila ng basura yung drainage system nila. Na pinag-uusapan ngayon kung paano tayo halos tunurin na ng mga pagbaha. Marami pa nga ang nagka-leptospirosis. Gayong hindi lang pala bilyones kundi trilyones ang napunta sa flood control projects ng gobyerno at ang iba pang mga proyekto. Parang kinorakot lang. Sino ba ang mga dapat managot? Pero sa huli, hindi lang pala ito tungkol sa kanila. Hindi lang ito tungkol sa gobyerno, sa mga mayayaman o sa mga nasa laylayan. Ito ay tungkol sa ating lahat. Sa pagiging tahimik, sa pagiging kampante, sa pagbibigay daan sa pagkawasak ng hindi nagsasalita. Ano ang dahilan kung bakit ito nangyayari sa atin? Kasi po, hindi na nag-aalaga ang mga tao sa kalikasan at hindi na rin po natin tinatapon sa tamang lagayan ang mga basura at pinuputol nito ang mga puno. Tama kayo, pero ang lahat ng yan ay hindi dahil sa iisang tao, dahil yan sa ating lahat. Ang pagiging tahimik natin ay ang pinakamalaking kasalanan. Ngayon, sa tingin nyo, ano ang dapat nating gawin? Magsimula po tayo, magtanim ng mga bagong puno. Magsalita po tayo at maging boses ng kalikasan. Eksakto! Hindi lang ito tungkol sa pag-aayos ng ating mga nasirang bahay. Ito ay pag-aayos rin ng ating pananaw. Magsisimula tayo sa pagtanim, sa paglilinis at pagsasalita. Hindi na tayo maghihintay sa iba. Gaya nga ng sabi ng aking lola, lahat ng kailangan natin ay galing sa Kanya. Sa ngayon, kailangan na natin ibalik sa Kanya ang ating utang na loob. At sa huli, tayo ang magiging solusyon.